sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kahit laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, at Panginoon. Tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapagod. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Sa atin nagmamahal. Just for me and you. Hallelujah. umaga po sa inyo lahat. Today is Monday. Simula muli ng isang linggo. Simula muli ng biyaya. Simula muli ng mga bagong bagay na galing sa ating Panginoon. Samantalang naroon sa ating pong pananalangin at pagbubuloy ng salita, manampalataya tayo. Sabi ng Biblia, na sino man lumalapit sa Kanya ay hindi niya
tinataboy. Kaya po, sa umagang ito, dito muli po, si Pastor Jimmy Evangelista, mula po sila ng San Pablo City, Life in Christ. Tayo po ay sumamba sa Panginoon. Gawin po natin at sabayan ang awiting ito na kung saan ay nagsasaad na ang Diyos ay patuloy nag-iimbita na ialay natin sa ating Diyos ang lahat. Let us surrender our lives, everything, every prayer and petition to the Lord. And this morning, our God who answered all our prayers is the same God today. He is the same yesterday, today, and forever. Let us worship Him. Will seem so small. Oh, when we see Christ. So you're looking for that blessed day? Oh, one glimpse of His face. All sorrows will be erased. So bravely run the race till we see Christ. How many of you will be worth it all? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po'y lumalapit. Ang iba'y naghihintay kung ano po bagong anunsyo ng aming minamahal na Pangulo. Mula po sa GCQ, ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy mong bigyan ng karunungan ang nagbabalangkas ng lahat ng mga anunsyong ibinababa ng aming mahal na Pangulo. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagliligtas lagi ang sumaamin. Mula po sa aming minamahal na Pangulo, bigyan mo siya ng kalakasan, bigyan mo siya ng magandang kalusugan upang mapahalaanin niya ang minamahal naming bansa. Tinataas din namin sa iyo, O Diyos, ang bawat ahensya na kung saan ay nagiging katuwang ng aming minamahal na Pangulo upang may provide ang lahat ng pangailangan. Dalangin ko, Panginoon, patuloy mo samahan. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang pagkasalukuyang usapin patungkol sa SS, patungkol sa PhilHealth. Ama, ikaw nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang dalangin po namin, Panginoon, O Diyos, ang katotohanan at ang katuwiran ang patuloy na mananaig. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagsama, Panginoon. Lord, I believe, nililinis mo ang aming minamahal na bayan ng gobyerno. Dalangin po namin, Panginoon, na ang iyong propesiya sa aming minamahal na bansa, mga pangako ng araw, na ang Pilipinas ay magiging America of Asia minus apostasy. Ama, dalangin po namin, Panginoon, gamitin mo ang mga sitwasyon ito upang higit na may ayos ang pamumuno ng aming mga nanunungkulan. Siya'y po na pinagkakatiwalaan lahat. Ama, sa pangalan ni Jesus, din namin, Panginoon, ang bawat bayan-bayan, especially ang aming minamahal na probinsya ng Laguna. Ama, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagkalinga. Sa bawat mamamayan na nangangailangan ng tulong, Panginoon, ang dalangin ko, patuloy mo katagpuin. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat ayon po sa Universidad ng Pilipinas, magkakaroon ng pagbabago, Panginoon, ang COVID. Lord, bababa na ang pagkalat nito. Lord, we pray that the Holy Spirit and the blood of Jesus Christ, Lord God, shed on the cross, ang patuloy na bumalot sa bawat isa. Sa bawat frontliner,
sa bawat mga nanunumbalit sa kanilang mga trabaho. I believe, Lord God, ibabalik mo sa dati, Panginoon, ang sigla ng industriya. Ibabalik mo ang sigla sa lahat sangay ng mga negosyo. Lalo-lalo na, Panginoon, yung mga daily basis na kung saan kikita ngayon, kanilang kakainin ngayon. Ikaw ang mag-supply. Pasiglahin mo muli ang merkado, ang palengke. Lord, I pray, ingatan mo bawat isa. Dalayan ko, Panginoon, sa pagbabalik ng sigla nito, kami naniniwala, O Diyos, Ikaw ang gagabay. Lalo-lalo na, Panginoon, magsisimula na po ang bear bukas. September, Panginoon, at sa wikang Pilipino, ito po ay naghahayag na malapit na ang Kapaskuhan. Dalayan ko, Panginoon, na hawakan mo ang lahat, ang ekonomiya ng bansang Pilipinas, ang lahat na nagtatrabaho. Hindi mahinto ang bawat pangarap, hindi mahinto ang kasayahan na Ikaw, O Diyos, ang patuloy na nagbibigay ng sigla. Salamat, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Sa'yo po na pinagkakatiwala ang lahat. Saan ba tayo naroon? Tapat ang Diyos ang nangako sa iyo. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya papabayaan. Ang sabi na nga ng Bible, ang maya na hindi nagtatanim, may Kanya pinakakain. At sinasabi din ng Biblia, mas mahalaga kaysa maya. Patuloy natin gamitin ang sitwasyon ito upang tayo maging malapit sa ating Diyos. Gamitin natin ang bawat oras na tayo libre upang mag-pray, magbasa ng Bible, at magkaroon na pananalangin. Dahil wala na tayo magagawa, kundi ang Diyos lamang ang may magagawa. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. He is good. He is good. Hallelujah. Let us declare it. Hallelujah. Sa matay na roon, sabihin natin, God is good. God is my healer. He will provide everything. Ang sabi ng awit 23, ang Diyos ang aking pastor. Hindi tayo magkukulang. Inaakay niya tayo sa luntiang pastulan at binibigyan niya tayo ng kalakasan. Kaya patuloy natin sambahin at papurihan ang ating Diyos. Amen. Yes. Amen, amen, amen. Palapakan natin ang ating Panginoon sa tayo naroon, nasa bawat tahanan, sumaatin ang pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Ngayon ay Lunes, katulad po ng sabi ko, 31, na marahil mamaya ibababa ang bagong anunsyo. Ano man ang klaseng quarantine ang ibababa, ito naman ay medyo magana sapagkat malaya na tayo nakakapunta sa iba't ibang lugar. Malaya tayong makapupunta sa market, malaya tayong nakakapunta kung saan.
ang akin pong request bilang tayo mananampalataya, hindi may iwasan yun. May pag-iingat tayong ginagawa. Ang dalangin ko lang ay sabayan natin ng spiritual gesture na pag tayo pupunta sa palengke. Kasi ang sabi ng Joshua, ang maapakan mo ay magiging kanya. Ang ibig sabihin, every foot that will upon will be the territory of the Lord. Ang lahat ng ating maapakan ay magiging sa Diyos. Then, sa gesture na yun, pag tayo umapak sa palengke, mag-usal tayo ng panalangin. Lord, ang palengking ito ay patuloy na kong inihahandog sa iyo. Ideklara natin ang mabubuting bagay. Kasi tayo po bilang mananampalataya ay representative o ambassador ng kanyang kapangyarihan. Naalala ko si Pablo nung tinawag ng Diyos, ang sabing gano'n ng Panginoon kay Ananias ay ito, I will choose him to carry my name. In the book of Acts chapter 9, pinipili ko siya para dali ng aking pangalan. To carry my glory, to carry my power, to carry my authority, to carry the good things, everything from the Lord. Kaya ngayon, bilang tayo ay carrier, sa bawat pagpunta natin sa palengke, sa establishmento ng gobyerno, sa mall na hindi maiiwasan dahil naandun ang mga bayaran, you will declare as an ambassador of Jesus, as an ambassador of righteousness, as an ambassador of the authority. Pag-apak mo pa lamang doon sa lugar na yon, declare the power of God to cover the merkado, the market. Kaya spiritually may ginagawa tayo. Kasi kahapon ang itinuro ko ay Jericho. No? Hindi lang ako masyado tumutok dun sa wall. Pero nakita ko dun yung kapangyarihan na binigay ng Diyos sa bawat mananampalataya noon. Na mayroong specific sa loob na isang araw, isang beses yung iikutin. Pagdating ay 7 araw, 7 beses yung iikutin. At pag umikot, ang sabi gano'n, pag huwag kayong sisigaw, hintayin nyo sasabihin ko. At nung dumating ang sandali, naikot nila 7 beses, ay kanilang idiniklara at sinabi. At nagpuri sila, bumaksak ang wall of Jericho. Kaya hindi naman natin iikutin ang palengke. Pero kapatid, saan ka man naroon, pag ikilalabas ang bahay, tutungtong ka sa trabaho mo, tutungtong ka sa bawat lugar, isipin mo ang Diyos ang tumutungtong doon. At idideklara mo ang mga bagong bagay sa Panginoon. Amen? Kaya patuloy nating gawin yun bilang espiritual na kilos sa mga nangyayari nito. Kasi yung physical po yan ay spiritual sickness, COVID. Nang hinahanap ay yung i-inject vaccine. So physical, aral sila ng aral. Pero tayo mga Kristiyano, sasabay tayo sa spiritual. So gagawin natin, ayun. Amen? Naalala ko nga po, nung ako ay nakadestino sa Los Baños. Sa Los Baños meron po itong tindahan ng alak. So ginawa ng mga estudyante, naalala ko kami noon, yung kotse po noong aming isang kasama, binuhusan namin ng langis. At ang aming pananampalataya, sa pag-ikot ng kotse, ang magulungan ng gulong na may langis na pinag-pray namin, gesture, ang Diyos ay lilinisin ang lugar na yun. Aba, mga kapatid, no? Wala pang 1 linggo. Hindi ko alam kung ano nangyari. Yung pong isang tindahan ng alak, na talagang pumupunta doon ang foreigner na estudyante, nag-aaral sa UP, hindi mapigilan. Maniwala kayo, nasunog, nagkaroon ng short circuit yung building, nasunog. Hindi natin alam. Pero ang mahalaga ay yun ang dinasali, yun ang pinadalangin, yun ang aming inangkin. Kaya may magagawa tayo.
mga Kristiyano, may magagawa ka. May magagawa ka. Bukod sa mag-iingat tayo, may magagawa ka. Sabayan natin na sa bawat lugar na ating pupuntahan, ideklara natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang blood of Jesus and the authority of God. We bind everything. At ako'y naniniwala, spiritually may nangyayari. Amen? May ginagawa ang Diyos. So, amen. Yung po accounting announcement lang. May dadako po tayo sa aking exhortation. May click din naman lang ito sa ating pong series ngayong linggo. Ang aking pong series ngayon at na ating pong i-meditate. No? In our meditation. Today is Monday. Wednesday and Friday ang ating pong pag-uusapan. The courses in life. Sabihin natin the courses. Pag sinasabing courses, akala natin ay sa eskwelahan lang, what is your course? Ayan. The courses, in other words, is our life na kung saan, ano ba yung minimithi mo na gagawin bilang tayo ay Kristiyano. Different courses, different experience, different activities, different objective, different goals, and that is the courses. Amen? Kaya sabi nga ni Paul sa ibang translation, I have fight a good fight of faith, I finished the race. No? Sabi nga nun. Yung ibang translation ay I finished my courses. Yung sinimulan ko. No? Kasi maraming bagay po tayong ginagawa araw-araw. At nais ko po na ating pag-aralan sa maikling minuto, ano ba talaga yung essential courses ng ating buhay. Kaya ngayong Lunes, ang ating tatalakayin, the first courses in our life is to save or to lose. Maligtas o mapahamak. Ayan ang aalamin natin. Buksan natin ating Bible sa 1 Corinthians 15:21-22. For since death came from a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. So alam naman natin ang history, meron mong kaunting nakalagay dito na istorya na kung saan ang kasalanan ay nanggaling sa tao, no, nag-fall down ang tao, ito ay si Adan. Alam naman natin ang istorya from the book of Genesis na kung saan ay kinain ang bunga na pagkakaalaman ng masama at mabuti. So makikita natin, kaya sinabi ng Bible, no, for since death came through a man, the resurrection of the dead came also through a man. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Jesus, yun ang kanyang ginawa. Mayroong nangyari during the time of Adam, nagkamali, nagkasala, is also a man, and Jesus Christ became a man to resurrect, no? To redeem the fallen humanity. And because of Jesus Christ, ang sabi ng Bible, the resurrection of the dead comes also from the man. In verse 22, 1 Corinthians 15, for as is Adam all die, so in Christ all will be made alive. Kaya, that is our lives. And we need to face the essential courses. Dead or alive. Kasi nangyari nga eh. Kaya makikita natin, pag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo, pag ang isang tao ay lumapit kay Kristo, sa ating Panginoon sa Kristo, yung buhay na kanyang pangarap, yung buhay na kanyang, yung patay na kanyang pangarap, patay na kalalagayan, ay binubuhay na Panginoon. You became alive. Amen? Because Jesus is alive. Kasi namatay si Adan, hanggang ngayon patay siya. No? Physically. Kaya makikita natin, that is the courses. Na sa buhay natin, ano ba ang mahalaga sa iyo at pinipili mo? Kailangan yun. Kaya ang sabi nga ng Bible, for us in Adam all dies. No? So in Christ, all will be made alive. Sabihin natin, alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Amen? Buhay na buhay ang Panginoon. Nakuha niyo po ba ako? So Monday,
to save or to be lost. To be saved and to be lost. Kaya, may yung sinabing ng Adam, nagdala ng kamatayan, si Jesus, nagbibigay ng buhay. No? Kaya napakahalaga nun. Ang buhay kasi natin, mga kapatid, we are born by nature. Kaya makita natin, yung identity natin nadidevelop through our nature. Kasi meron tinatawag na divine nature and human nature. So, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, ang bata, ipinanganak mo. Meron ipinanganak mo sa Pilipinas. Nung lumalaki siya, binagpala kayo ay lumipat sa Amerika. So ngayon, bilang Pilipino, madidevelop ang kanyang sarili sa lugar na kanyang pupuntahan. Nakuha niyo po ba ako? Kaya habang siya lumalaki, ano yung naririnig? Yung lingwahe na lang, magiging spoken English yan. No? Kasi meron akong pinag-pray no, at kaibigan naman natin yun, no, nagkaasawa ng foreigner, ang ginawa, ay meron single parent siya, may anak sa dito sa Pilipinas. Ano niya? Kinuha niya legally. At hallelujah, ngayon, English speaking na. Amin po ba? Kasi bakit? We are born by nature. Bagamat created, sabi natin, created by the image of the Lord. But we are born by the nature kung saan tayo naroon. Nilikha tayo ng Diyos. Pero habang tayo lumalaki, kung saan tayo naroon, yun ang nililikhang nature sa iyo. Yung character mo, yung lifestyle mo, yung values of life, yung culture. So, nandun. Kaya naalala ko nun culture, ako'y na-assign po ng Pampanga, 3 buwan. Kahit pa paano, i-dominate ng kultura ng Kapampangan kung sino ako kasi lagi yung kausap Kapampangan Baker di ba? Amen. So, may apektuhan ka, mapoform ka. Nadistino naman ako sa La Union. Ayun, kaya kahit sa La Union may papaitan na hindi naman tayo bihasang kumain ng papaitan, pero dahil nga na ikay tumira doon, natira doon ako, 4 na buwan na naman. So, dumating araw, nag-change na. Kaya kahit ako'y narito sa San Pablo City, abay naghahanap ako ng pagkain ng kambing na papaitan. Bakit? We are poor. Nakuha niyo po ba ako? Then, alam naman natin, tayo po ay na-deform ng kasalanan. Yun namang ating nagagawang mali, ay talagang na-deform tayo. Kaya ang tao talagang, sabi nga doon sa isang kantay, gusto kong bumait, hindi ko magawa. Ay, hindi ka nga makagagawa. Kasi bakit? Only Jesus can transform everyone. Kaya sa atin, meron po tinatawag na development of course. Halimbawa, tayo ay bata, nag-elementary tayo, may courses yan, basically. Pag tayo nag-high school, may courses yan. Amen? Amen po ba? O kaya naman, yung courses ay pwedeng ating iugnay sa pagkain. Anong course nito? Anong courses nito? Ibig sabihin, anong mga rekado nito? Anong mga sangkap nito? So, doon sa sangkap, lalabas ang lasa. That is the course. Yan ang ibang terminology ng course. Amen po ba? Iba naman ay tinitake sa eskwelahan. Amen? Kung gusto mong magiging profession mo, that is also called a course. Meron po mga synonyms ang courses. But one thing I discover when I read the Bible and the dictionary, courses referring to our life's objectives, to our life's priority, to our life's ingredient na ano bang gusto mo. Amen? Kaya sa buhay ng tao, pag ginusto mo, ay wala makakapigil doon. Gusto mo Amen. Pero, tandaan natin, every courses we face, there is a consequences. Tandaan natin yan.
Kahit ang Diyos ayaw kang paayo sa magulang mo, ayaw kang paayo sa sino man. One day, as you follow your course, makikita natin may consequences. Kaya nga ang magulang, pinapara-aral ang anak. Ang anak naman ni puro bulakbol. No? Hindi ka sumunod. Yun ang pinili mong course ng buhay mo. Ang ibig sabihin, yun ang pinili mong klase ng buhay. So, ano mangyayari sa iyo? Wala. Kaya, minsan, nung kami nagsisharing ng mga tatay, nagkabisita ako. Alam niyo, tayo nagkakaedad. Ano? I am now 57, running to 58. So, may courses, kung ating pag-aaralan ng edad, ay patanda. Pero sabi ng Bible, you have a generation next, the next generation to be followed. You need to prepare the next generation according to Joel chapter 1 verse 3. Tell this to your children, and your children tell it to the next generation. So they follow the course. Kaya ano ba yung courses na napakahalaga? Kaya dito mga kapatid, napakahalaga yung course na ito. No? To save or to lose. Alam niyo, Panginoon, very much concerned sa ating buhay. Gusto sa lahat ng bagay, ililigtas tayo. Amen. Kita natin si Noah, nung panahon ng paglala ng kasalanan ng daigdig, si Noah, no, ay niligtas sa Panginoon, pinagawa ng arko. Si Lot, pinaalis sa Sodoma at Gomorrah. Kasi, ang nais sa Panginoon, for them is to save. Iligtas na Panginoon at maligtas. Kaya nga, si Adan nagdadala ng kamatayan, si Jesus nagdala ng buhay. Kaya ngayon, buhay o kaligtasan o kamatayan. Amen? Sa ibang sabi, winner or loser. Sa iba'y save or loss. Kaya nasa atin yung pagpili ng cross. Kaya dadating araw, huwag mo sisisihin na ibang tao dahil yan ang pinili mo. Amen? Mag-isa pag-aasawa. O hindi ka naman pipigilan ng magulang mo kung yan talaga gugustuhin mo. Amen? Amen ba? Minahal mo yan eh. Pero pagdating ng araw, pag nagka-problema at nagsumbo ka sa magulang mo, sasabihin ng magulang mo ito, anak, pinili mo yan eh. Diba? May ganong mga salita ang mga nanay. Amen ba? Anak, pinili mo yan eh. Mag-isa pag-aaral, ganun din. Ako na ikwentong sa inyo, 8 kami magkakapatid, ay sa 8, hindi mapag-aral. Pero ang tanong, mananatili bang yun na nasa isip mo? Hindi kaya, hindi kaya. Amen ba? Magiging talunong ka ba o magiging manalo ka? Magiging save ka ba or loss? That is the process. So, ang ginawa ko, ito'y practical. Para ako'y makapag-aral nung araw, nung high school. Nagtinda po ako ng pandesal. Nagtinda ko. Kasi talaga ataduhin ng nanay ko. 8 kami ha. Ipapakain araw-araw. Ang tatay ko nasa Maynila. Nagkatrabaho, may sariling gastos. Kung magkano lang yung dali. Kaya akong ginagawa ko, tuwing Sabado, ay sumasama ako sa stepfather ng nanay ko. Sumasama ako sa bukid. Sa murang gulang, nagsasaka na ako. At alam niyo ba, nung pag ako'y nasa gitna ng tumanat ng bukid, pag ako'y nakatingala, nakakakita ko ng aeroplano. At sabi ko, one day, makakasakay ako sa'yo. So, nagsimula yung course. Sabi ko to. Amen? Na ako'y naiinggit sa mga kabataan noong unang panahon na maaga akong gigising, hindi para kaagad pumasok, kundi gumigising ako na alas 5 para magtinda ng pandesal. Yung mga classmate ko, gumigising alas 7. Amen? Matatapos ako ng ikot sa aming barangay, nagbebenta ng pandesal. Nagsimula ako alas 5, matatapos ako alas 6. Dali-dali akong uuwi noon.
Pag may natirang pandesal, kain namin, almusal namin. Tapos, pasok na ako. No? Sa hapon, maniningil ako. Dahil tsuhin ko naman na may-ari ng bakery, sinusulit ko. Yung konting kikitain, baong ko na. Sabado, nasa bukid ako. Minsan, araw ng Sabado ng gabi, walang pasok kinabukasan linggo, sumasama ako sa tsuhin ko, sa bangka. Pumupunta ng laot yan. At namimili ako ng mga isda. Bakit? That is your course. Na hindi ka mananatili. Amen? And to cut the story, talagang naandoon ang gabay ng Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, kung meron tayong courses physically, we have a courses also spiritually with regard to our salvation. Kung gusto natin iligtas ang ating pang-araw-araw na buhay, pagtawid sa pagkain, kung gusto natin bigyan ng magandang kinabukasan ng ating buhay sa physical dahil meron tayong pangarap sa buhay, meron pong course na napakahalaga which is our soul and our salvation. Yung kaligtasan. Kasi sa lupa, yung kaligtasan, madali mong magawa. Pag umuulan, sumilong ka. Pag umuulan, magpayong ka. Amen? Simple lang, kita mo eh. Pero ano ang kaligtasan sa larangan ng courses natin? Yung mahalagang bagay. Kaya makita natin sa ating teksto, si Adan, ang daladaan, nangyari, kamatayan, si Jesus ay buhay. And that is the course. Kaya sa ating mga kapatid, hindi tayo nabubuhay dito lang sa lupa. Meron tayong physical na buhay at meron tayong spiritual na buhay, which is eternity. So, itong series po ito. Babasahin ko po isang talata sa Bible at sa Wednesday, atin pong itutuloy ang ating pinag-uusapan. Ang sabi ng Bible ay ito, meron pong isang pangyayari dito sa Acts chapter 7:16. Anong sabi ng Acts 16:29? Ang sabi dito, humingi ng ilaw ang bantay, patakbo pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Yan yun, the courses na gustong malaman noong jail guard. Ano ang sabi ng verse 31? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So kaya makita natin, ang jail guard kasi, bahagi yon ang tinatawag na security. Nape-persecute si Paul at Silas sa pangangaral na salita ng Diyos, hinahadlangan sila. Ang nangyari, ibinilanggo. Pero nakita po ng jail guard ang magandang layunin ni Pablo at ni Silas. Kaya nung nagkaroon ng tinatawag na pagkakataon dahil sa himalang naranasan na kung saan ay nawasak yung lugar na pinagkukulungan, yung jail guard ay nagkaroon po ng pagtatanong, and he won the reality of the course of life. Ano ang sabi po ng jail guard? Sila ay inilabas ang sabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin? They want to know the course. Ano ba talaga dapat kong gawin para maligtas? Kasi naniwala siya na si Paul and Silas ay alagad ng Diyos. Ano ang sabi po ni Paul? Sumagot sila, lumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Ang sambahayan. And that is your course. Na ikay maligtas, hindi lang ikaw, kundi ang iyong sambahayan. Kaya mga kapatid, napakahalaga ang kaligtasan. To save. At simple, pag hindi naligtas, matatalo, mamamatay. Kaya our first topic this morning, to be saved or to be lost. Kaya kung ngayon ikaw ay saved na, hindi lang yan ang course mo. Meron kang gagawin sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa, na maligtas ikaw at ang iyong sambahayan. And one day makikita mo yun. Kaya ano sabi po dito, as I close, no?
sa verse 32, Acts 16:32. Kasi yung 31, inaangkin lagi natin, ako at ang aking sambahayan ay maliligtas. Yes, totoo po yan. Makapangyarihan. Pero dapat may gawin ka. Ano po ang ginawa dito ng jail guard? Sinabi ni Apostol Pablo at Silas, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Pero hindi lang yon. Ano po sabi ng verse 32? At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat na nasa Kanyang bahay. Okay? Kita niyo? Yes, may pangako. And that is our course. That is your assignment in your course. To save or to lose. Share the word. Bahagi na natin ng salita ng Diyos ang ating mga kamag-anak. Kaya habang maaga pa, fulfill the course. And the course of life is to share the Word of God and to save not only you, but your family also. Amen? To be saved or to be lost. Maliligtas kung si Jesus ay may papangaral at tatanggapin. Mapapahamak kung wala kang gagawin. At ang gagawin natin ay ibahagi ang salita ng Diyos sa ating pamilya. Magandang umaga po sa inyo. Tayo manalangin. Ang maraming banal, we need to finish our course. And the essential course today is to save, not to lose. Give us courage every day to share your word. At dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa amin ay may ibahagi ang salita. Salamat po. Bigyan mo kami ng lakas, tapang, kapangyarihan upang maibahagi namin ang kurso ng kaligtasan sa aming sambahayan. Pagpalain mo ang bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. So magandang umaga muli po. Makita-kita po tayo sa Wednesday sa ating pong series. And today, we need to finish our courses. To save or to lose. God bless you. Ako po si Pastor Jimmy Evangelista na nagsasabi, life is amazing. Winning is our calling. God bless you all. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapago, mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ang ika'y walang katulad, tunay na ang ika'y di magpapago, mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal.